kababayan, ako si Crystal Lancio Barco at narito tayo para magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng panahon sa ating bansa. Ayon sa mga ulat, mayroong masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at may posibilidad ng pagguho ng lupa dulot ng malakas na pag-ulan. At ngayon, may espesyal tayong panauhin na handang magbigay ng karagdagang kaalaman hinggil sa posibleng pagguho ng lupa. Narito si Ms. Sherry A. Huario, isang eksperto sa Geohazard Assessment, upang bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa pagguho ng lupa at kung ano naman ang mga precautionary measures na maaaring gawin bago, habang at pagkatapos ng landslide. Ang landslide o ang pagguho ng lupa ay maaaring maganap anumang oras dahil sa pag-ulan at paglindol. Karaniwan itong nangyayari sa matataas at matatarik na lugar, lalo na kung ito ay mayroong malalambot na lupa. Ito man ay mabilis na kaganapan at kadalas ay walang babala. May mga palatandaan naman sa ating kapaligiran na maaari nating obserbahan. Ilan sa mga sinyalis ng landslide ay pagkakaroon ng bitak sa lupa, pagtabingi ng mga puno, poste at bakod, biglaang pagbukal ng tubig sa lupa, pagkabutas ng mga linya ng tubig, pagkukulay putik ng ilog, at mga bitak sa dingding, window frame, sahig at kalsada. At kapag nakarinig ng mga dagumdom na maaaring tumutukoy sa pagkaputol ng mga puno at taguumpugang mga bato, hudyat na ito ng pagguho ng lupa. Upang maibsan ang mga panganib ng landslide, huwag magtayo ng bahay o anumang istruktura sa mga lugar na matatarik, malapit sa paanan ng bundok at malalambot na lupa at sa lugar na may history ng pagguho, kagaya ng debris flow, debris avalanche, slump, mud flow, rockfall at iba pa. Alamin ang emergency at evacuation plan sa inyong lugar at siguraduhin pag-usapan ito kasama ang pamilya. Sa oras ng malakas na pag-ulan o bagyo, maging alerto upang maobserbahan ang inyong kapaligiran sa mga sinyales ng landslide. Lumikas kung kinakailangan. At gawin ito sa madaling panahon, dala-dala ang inyong emergency survival kit. Habang nagkakaroon ng pagguho ng lupa at ikay nasa loob ng gusali at hindi makalikas, manatili na lang sa loob at magtago sa ilalim ng mesa o sa matitibay na parte ng kabahayan. Kung ikaw naman ay nasa labas, iwasan ang maaaring daanan ng landslide at magtungo sa ligtas na lugar. Kung malapit sa estero o ilog, maging alerto sa posibilidad na biglaang pagtaas ng tubig. Ang biglaang pagbaba mula sa normal na level ng tubig ay maaaring sinyales ng pagbara sa maitaas na bahagi ng ilog dahil sa landslide at posibleng pagkakaroon ng flash flood o debris flow. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, maging mapagmatsyag sa mga bumabagsak na semento, rumaragasang putik, at mga nalalaglag na bato at huwag tumawid sa mga tulay. Lumayo sa lugar ng pagguho hanggat sabihin ng mga lokal na opisyal na ligtas na bumalik. Pagbalik ng tahanan, suriin ang pundasyon ng inyong bahay, linya ng tubig, mga poste ng kuryente at inyong kapaligiran para sa anumang pagkasirang maaaring naganap at ipaalam ito sa kinauukulan kung kinakailangan. Ipagbigay alam din sa mga kinauukulan kung may nasaktan o nawawalang tao. Subaybayan ang latest advisory mula sa telebisyon, radyo, social networking sites at lokal na opisyal ng pamahalaan. Ang pagbaba ng mga bato, lupa at putik
mula sa matataas na lugar ay sanhi ng gravity. Maaari din itong dulot na malakas na pagulan o kaya naman ay dahil sa mahina hanggang sa katamtamang pagulan na tumatagalan ng 5 araw o higit pa. Ang landslide ay mapaminsala sa ating kabuhayan at ari-arian, kung kaya't ito'y nararapat lamang na pinaghahandaan. Maraming salamat, Miss Sherry A. Huwario, sa inyong makabuluhang impormasyon. Sa ating mga tagapakinig, huwag kalimutan ang mga payo na ibinabahagi ng ating eksperto. Patuloy tayong maging handa at magtulungan para sa kaligtasan ng bawat isa. Ito ang News Alert, magdadala ng balita at serbisyong may malasakit para sa inyo. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.